Hi everyone, our topic for today is sexuality or sexualidad. Please open our Bible to Genesis chapter 2, verse 24. It's Genesis chapter 2, verse 24. I'll show you. So, this explains why a man leave his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Yeah. So, kung this explain to, ito, nag-explain ka ng pagbubuklod ng mag-asawa, no? Joining into one. So, let's proceed to the main topic. Okay. When the unity candle is lit at a wedding, it symbolizes the unique relationship, leaving father and mother joining as bride and groom. In such a way, the two becomes one. Kapag ang kanilang mga kapag ang kandila ng pagkakaisa ay sinindihan sa isang kasal, ito ay sumisimbolo ng kakaibang pag-iiwan ng relasyon ama at ina at pagsasama bilang nobya sa paraang ang dalawa ay magiging isa. We don't fully understand sexual union, but we know that God intended it to bond married people together in a way different from any other relationship. Angat ko lang. Hindi natin lubos na maunawaan ang sexualidad na pagsasama. Ngunit, alam namin na inilagay ito ng Diyos upang pagsamahin ang isang mag-asawa sa paraang naiiba sa anumang ibang pangrelasyon. This physical intimacy is designed to be experienced exclusively and uniquely as it is model of the vulnerability and unity that should be experienced in all other aspects of marriage. Ang physical na intimacy na ito ay idinisenyo upang maging eksklusibo at kakaiba. At ito ay isang modelo ng pag-ingatan at pagkakaisa na dapat maranasan sa lahat ng iba pang aspeto ng kasal. So parang sinasabi no na kailangan for married couple na ingatan talaga nila yung yung relationship na. A fallen world has come to view sex simply as an act of pleasure rather than a doorway to deepest vulnerability and sharing. Medyo pala windy, no? So, yung audio natin baka medyo maapektuhan. Nasa rooftop kasi tayo eh. So, yun. Ang isang bumagsak na mundo ay dumating upang tignan ang sex bilang isang gawa lamang ng kasiyahan sa halip na isang pintuan ng pinakamalalim na pag-ingatan at pagbabahagi. That is why sex outside marriage, ayan, medyo maangin. Okay, medyo hina pero mahangin pa rin, no? Tuloy na lang natin, no? That is why sex outside marriage is so wrong. Kung kaya't ang pagtatalik sa labas ng kasal ay mali. It destroyed the proper view and functions of sex as the ultimate act of intimacy that only two people can experience together. Sinisira nito ang wastong pagtingin at paggana ng pagtatalik bilang ang pinakahuling pagkilos ng pagpapalagayang loob ng dalawang tao lamang ang nakakaranas ng magkasama. Yan. A casual view of sex devalues it and takes away the most powerful channels of communicating between a husband and wife. Yan. So, ang kasal, angat ko lang ha. So, ang kasal na pagtingin, casual na pagtingin sa sex ay
nagpapababa nito ng pag-alis ng isa sa makapangyarihan paraan ng pakikipag-usap sa pagitan ng mag-asawa. When sex is seen simply as a physical act, it loses its power to bond two people together. Lack of intimacy is one of the great destroyer of marriage. Kapag ang sex ay nakikita lamang bilang isang physical na kilos, nawawalan ito ng kapangyarihan magbuklod ng dalawang tao. Ang kakulangan ng intimacy ay isa sa pinakadakilang sumisira ng isang kasal. Yan. So, lastly, no, ito, medyo sensitive kasi itong topic natin about sexuality, no. So, kailangan meron nga daw intimacy sa mag-asawa. So, bilang mag-asawa, kailangan i-provide ng partner natin kung ano yung kinakailangan natin. And also, sex outside marriage is sinasabi nga kanina na talagang mali. So, yung mga nagli-live-in, mga ganon, mali daw yun. And kailangan natin iwasan ng gumawa ng hindi tama, no? So, if na-compromise na kayo at nagsasama kayo and feeling nyo naman na yan talaga yung partner na gusto nyo makasama, yung gusto mo talaga makasama habang buhay, then by all means, ituloy nyo na rin sa kasal, no? Hindi ko sinasabi na perfect ako, I also commit mistake. Tao lang din po ako. So, we're doing our best na mabago kung ano yung mga mali at natututunan natin. And we also implement it to our life as well. Yan yung parang pagiging more Christ-like natin. So, dito, nagbibigay lang ako ng mga tips or coaching strategies or mga pwedeng yung mapulot na ma-impart ko sa inyo na magamit nyo sa pang-araw-araw natin buhay. No? So, sinasabi nga na para tayo nasa Sodom and Gomorrah stage before nung sa Biblia. Kasi dati ang mga tao nagkakaroon na din ng ng pagtatalik pero hindi sila kasal. Yan. So, yun nga, kaya nga sinabi na pag ang sex kailangan ginagawa lang, ang pagtatalik kailangan ginagawa lang ng mag-asawa talaga. Yan, number 1. Number 2, kailangan tingnan natin ang pakikipagtalik hindi lang bilang physical na nagawa, kundi bilang isang isang bagay na kailangan natin pahalagahan, na dapat cherish natin, na dapat sa asawa lang natin ginagawa, no? So sa mga taong siguro bigyan ko na to ng conclusion, no? Yung conclusion natin sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa partner nila, sa asawa nila, sa mga magulang nila, sa kapatid nila, sa kapwa nila, yung hindi nakapagpatawad, mas maganda po talaga matuto tayong magpatawad sa mga kapwa natin. Naloko ka man, niloko ka, o nangloko ka, matuto tayong mag-seek ng forgiveness sa mga taong nagawa natin ng hindi maganda. Yung totoong repentance din po sa Panginoon. Hingin din natin ang para mas maluwalhati yung pagsasama ng pamilya sa isang bahay. Yan. So kung nagkamali ka, accept your mistakes, ask for forgiveness sa Diyos pati sa asawa mo, and do everything in your power para ma-rekindle kung ano man nasirang relationship na yan. Hindi po maganda na may kinikimkim tayong sama ng loob. Kinikimkim mo na for months, for years, for a year, or years. Worse, no? So, buong buhay mo ba dadalhin yan? Yung sama ng loob? Yung pandoloko ng asawa mo? Yung pambababae o panlalaki niya? Diba? So, huwag na nating hintayin na dalhin na lahat yung sakit, yung pait, yung panloloko nila. So, kailangan matuto tayong mag-forgive, magpatawad talaga. Alam nyo ba na pag tayo
Oo, di ba? Ang sakit, di ba? Ang sakit. Dati, ang sakit. Niloko niya ako. Siniraan niya ako. Ah, pinalabas niya na ako yung masama. Yung pala siya yung may kalaguyo. Parang gano'n, no? Ah, tapos in the end, siya pala yung may kasama. So, kahit ano pang nagawa ng mali ng asawa natin, ng pamilya natin, ng kamag-anak natin, kahit hindi natin kamag-anak, mga kapwa natin mananampalataya o hindi mananampalataya sa Panginoon, kahit anong nagawang masama sa atin, matuto pa rin tayo magpatawad. Yung burden, pag tinanggal mo, yung bigat, yung sakit, yung sama ng loob mo, pagka natutunan mong patawarin ng isang tao, nawawala yon yung yung burden na yan. O kahit trauma pa, kasi minsan nakaka-trauma talaga yung mga pangyayari. So, hingi mo sa Panginoon na Lord God, pumasok ka sa aking puso. Matutunan ko po sanang patawarin yung nakagawa sa akin ng hindi maganda. Yung asawa ko, yung anak ko, yung kaibigan ko, yung kapitbahay ko. Ganun. Para nang sa gayon, maging mas maganda yung mas harmonious yung yung pamumuhay mo. If you live if we live uh, peacefully with our brothers and sisters, sabi nga sa Psalms 133, no? Yun. So, mas maganda na matuto tayong magpatawad. Number one, loved ones natin o hindi man. Tapos, lastly, use all your resources God has given you to keep the sex alive in your marriage. Function it as it was designed to function. So, gamitin ang lahat ng mga gamitin ang lahat ng mapagkukunang ibinigay sa iyo ng Diyos upang panatilihing buhay ang sex sa iyong pag-aasawa o pagsasama ninyo o union ninyo. Kung paano ito idinisenyo upang gumana, no? So, if you have committed a mistake, number one, ask for forgiveness, repentance, from God and from your spouse. No? Kung nandiyan na yan, andyan na yan. So, pero syempre, huwag mo hayaan lagi kang natetempt, no? Syempre, minsan natempt tayo, nagkasala tayo, and then naghingi tayo ng tawad. Kung mauulit muli, syempre, yun dapat nang iwasan, yung temptation. So, that would be our next topic, no? Temptation. And then, syempre, after mo humingi ng tawad, hindi lang yung ganun. Liligawan mo ulit si Mr., liligawan mo ulit si Mrs. Try mo pa rin i-rekindle yung relationship nyo. Buhayin yung kung ano mang nasira. Diba? Total, ikaw naman nagkasala. Dito ang gumawa ng lahat ng paraan, lahat ng kaya mong gawin. Diba? Lahat ng kaya mong ibigay upang mabawi yung pamilya mo, yung misis mo, yung pamumuhay ninyo. Mahirap pong tumanda ng mag-isa. Mahirap pong mamuhay ng mag-isa. Mahirap pong bitawan kung anong minahal mo. Yung pamilya mong minahal. Mahirap na bitawan mo yan. Tapos, nandun ka sa bago mo, thinking na it would be better na dito sa bagong pinakasama mo. But, eventually, you'll realize na dapat pala should have done everything I can before ako nag-give up. Diba? O mahayaan na dumating ka sa point na pagsisisihan mo na dapat pala sinuyo ko pa yung misis ko, dapat pala trinay ko yung pinaka-best ko, dapat pala pinunta ko siya every weekend, dapat pala sinundo ko siya sa trabaho, dapat pala pinakita ko sa kanya na siya lang talaga ang mahal ko at humihingi talaga ng kapatawaran sa mga maling nagawa. So, wag mong hintayin yung what if mo sa buhay. If you can do it now, do it. Kung kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Kung kaya mong suyuin yung misis mo, kahit sa mga maliliit na paraan, hindi naman kailangan sunduin mo yan ng mamahaling sasakyan pa or whatsoever na wala namang kayo tapos manghihiram ka lang, uupa ka pa, di gastos lang yun, diba? So, the best thing is kung may panggastos ka, go. Pag wala, yung natural lang. Do what you can
and what you know is best for your children, for your sons, for your daughters, for your family, para buo pa rin po. Iba po pagka buo ang pamilya. Iba pagka hiwalay. Iba pagka wasak. Mga bata lalaki ng walang ama o walang ina. Mahirap po yun, lalo na sa single parent lang. No? Kung may problema yung asawa nyo, di ba? Minsan kasi nagkakaproblema sa pag-iisip, mga ganyan. Di, paggamot. Hindi ko sinasabi na mabilis lang itong, ang bilis sabihin natin kasi, ang bilis mo lang sabihin, pero ang hirap, no? Try to, patch things up. Kung di talaga kayo mag-workout, wala. Pero, at least, if that happens, you did everything in your power to save the marriage. And, I hope na sana nakatulong to kahit sandali lang. So, let's do siguro a prayer, no, of healing and restoration. No? Okay. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sabi nga po sa Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back, Lord. Please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who has the power to heal except you. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every sick and wearied heart. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So kung sumabay po kayo sa prayer natin, thank you very much. And I hope nakatulong tong small prayer natin at saka tong discussion natin para ma-enlighten po kayo sa mga dapat natin path na tahakin, no po. Yun, and till our next video, also pala po, if you haven't subscribed to our channel, please subscribe po. And please share this video to people you know who needs it para mapakinggan po nila yung mga dapat na mapakinggan nila. Yan. And sana po, sundan nyo rin po kami kasi we're gonna do another vlog po for this, in continuation of this vlog na sexuality. Our next video would be the topic would be temptation. Yun naman po yung susunod natin. And I hope I was able to enlighten you guys from this small discussion that we have. Yan. So, until next time,